Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 25, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 29 to 32. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng tibog laban sa lahing ito, at sila'y hatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito, at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy 40th EDSA People Power Anniversary po sa inyong lahat. Meron bang pagkakataon na meron kang tinatanong at ito ang sagot sa iyo na pabalang? Obvious ba? Obvious ba? Karaniwan, hindi natin natatanggap ang ganitong sagot kapag malinaw ang sitwasyon. Narinig natin ito kapag malinaw na ang lahat, pero tayo ang hindi pa nakakakita. Tayo ang hindi pa nakakapansin. O kaya naman, ayaw pa nating aminin. Sa ebanghelyo natin ngayon, parang ganito ang tono ni Jesus. Sabi ni Jesus sa Gospel, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Jonas. Malakas ang salita niya. Bakit? Dahil yung mga tao naghahanap ng palatandaan. Pero ang totoo, nasa harapan na nila ang palatandaan, si Jesus mismo. Tulad ni Jonas noong kanyang kapanahunan, siya'y naging tanda para sa mga taga-Ninibe na kung paanong si Jesus ay naging tanda para sa kanyang generation during that time. Anong pagkakaiba? Si Jonas ay nangaral at anong epekto? Alam mo yung mga taga-Ninibe? Nagsisi. Si Jesus nangaral nung panahon niya. Anong nangyari? No? Wala. Yung mga kaharap niya, nagduda pa. Kaya sabi niya, mas higit pa naman tong dakila kay Jonas. Parang tayo. Minsan, hindi tayo kulang sa sign. Ang totoo nun, kulang tayo sa pagtanggap. Gusto natin ng extraordinary. Gusto natin ng himalang hindi matatawaran. Pero, ang problema, ay hindi ka wala ng palatandaan, kundi saradong mata. Kaya parang ito rin ang tinatanong sa ni Jesus. Whatever situations in your life right now, ito siguro ang gusto sabihin sa ni Jesus. Hindi pa ba malinaw ang lahat? Ilang beses na tayong humiling ng sign. Panginoon, kung ito ay para sa akin, bigyan mo ko ng malinaw na tanda. Kung mahal mo ako, ipakita mo. Pero kung minsan, alam mo, may sagot na. Ayaw mo lang tanggapin. Yung sign sinasabi na tumigil na. Diretso ka pa din. Kaya kung minsan, sa katawan natin, yung sakit natin, yung problema natin, hindi problema yung sign. Ang problema, yung katigasan ng ulo natin. May mga pagkakataon na natatakot lang tayong humakbang. Pero minsan, ay hindi kakulangan ng liwanag yung kulang, kundi pag-iwas natin sa liwanag. Kaya
ito yung magandang reflections natin ngayon. Ano ba yung nangyayari sa buhay ko na I should take the sign na very obvious na sa akin? Baka ito yung mensahe sa'yo ng Diyos. Ito yung pangungusap sa'yo ng Diyos. Ayan na obvious ba? Nasa harapan mo na. Pero ikaw lang ang ayaw tumanggap. Paano natin ito maisasalabat sa ating pang-araw-araw na buhay? Number 1, let us be sensitive. Matuto tayong makinig sa malinaw na mensahe. Kasi hindi lahat ng sagot kailangan dramatic. Minsan, simple at tahimik lang. Pangalawa, huwag palaging maghanap ng bagong sign. Kilalanin mo yung mga palatandaan na ayan na, nasa harapan mo na, nangungusap na. Pangatlo, suriin natin puso natin. May bahagi ba sa puso mo na ayaw tumanggap ng katotohanan? Let us pray. Panginoong Jesus, buksan mo yung aming mga mata upang makita ang iyong palatandaan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong humihingi kami ng higit pa nga. Kahit malinaw na ang iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap at lakas ng loob na tumugon. Naway makita ka namin hindi lang sa himala, kundi sa araw-araw na buhay namin. Amen. Friends, kung may kakilala kang naghahanap ng sign, nalilito sa desisyon o tila hindi makakita ng direksyon, share natin yung audio gospel na ito. Baka ito yung paalala para sa kanya. Send natin to sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya o classmates. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.